Sa nakaraang episode nakita natin ang pagkumbinsi ni Jinwoo sa lahat ng leaders sa buong mundo na makipagtulungan sa kanya upang matalo ang mga monarch. Pagkatapos nito nagtungo ang ating bida sa China upang tumulong sa paglaban sa malaking gate na narito. Pero laking gulat nila na wala man lang ni isang halimaw ang lumabas sa gate na ito. Napagtanto ni Jinwoo na ito pala ay isa lamang pa in lumabas ang buong puwersa ng Dragon King sa isang lugar lang at iyon nga ay sa Canada, kung saan kasalukuyang naroon din si Adam. Sa pagtatapos ng episode, nasa harapan na ni Adam ang Dragon King. Nabalot ng matinding takot si Adam nang magpakawala ng apoy sa bibig ang Dragon King. Walang nagawa si Jinwoo kundi ang alisin ang telepono sa tenga dahil sa nakakapangilabot na palahaw ni Adam mula sa kabilang linya. Labis ang dismaya ni Jinwoo na hindi agad niya naisip na babaguhin ng monarchs ang kanilang plano. Kumpara sa unang plano na hiwa-hiwalay na lumabas sa 8 gate, pinalabas ng mga kalaban ang hukbo sa isang gate dahil alam ng mga ito na ang kanyang Shadow Army ay lalong lumalakas habang tumatagal ang labanan. Kaya sisikapin ng mga ito na mabawasan ang bilang ng magiging labanan. Galit na galit si Jinwoo na naglahong parang bula ang kanyang plano at kung susugod siya sa Canada ay parang kumagat na siya sa patibong ng mga monarch. Samantala sa Canada, makikita ang malaking ngiti sa mukha ng Dragon King habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng mga tao sa dagat ng apoy. Wika nito na tila musika sa kanyang tenga ang tibok ng puso ng mga tao, ang mga sigaw nito, at ang marahang pagkalipol ng bawat buhay sa mundo. Napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon habang bumubuga ng apoy para wasakin ang lahat ng mga nasa ibaba sa utos ng Dragon King. Samantala, sa US Hunters Bureau, makikita si David Brandon na malungkot na pinagmamasdan ang malaking screen sa harapan kung saan pinapakita ang unti-unting pagkawasak ng Canada. Mag-isa lamang si David sa office at marami na ang nainom na alak. Wika nito na maaaring patay na ang lahat ng nasa Canada, ang mga hunters, agents, reporters, at lahat ng mga sibilyan. Batid ni David na hindi malabong totoo ang kanyang iniisip, dahil sa daan-daang mga dragon kasama ng mga dambuhalang halimaw at insekto na hindi kayang talunin ng mga tao. Tinanggap na lamang ni David na ito na ang katapusan ng lahat, dahil ilang oras na lamang ang natitira bago dumating sa US ang mga kalaban. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto ni David kung bakit ganon na lamang ang kagustuhan ni Jinwoo na palayuin na ang lahat sa gate. Biglang dumating si Jinwoo at natigilan si David sa pagmumuni-muni. Humingi ng paumanhin si Jinwoo sa biglaan niyang pagbisita. Wika ni Jinwoo na naparoon siya para hingin ang Runestone ni Kamish. Dahil sa impluensya ng alak ay balak pa sanang tumanggi ni David dahil nasa pangangalaga nila ang Runestone. Pero agad naman itong napagtanto na baliwala na ang lahat sa oras na mabura na ang mundo. Nasapo ni David ang mukha at humingi ng paumanhin kay Jinwoo. Wika nito na ibibigay niya ang Runestone pero nagtanong kay Jinwoo kung saan gagamitin. Diretsahang sumagot si Jinwoo at sinabing gagamitin niya ang Runestone para gumawa ng counterattack sa mga kalaban. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa ibabang bahagi ng building kung saan nakatabi ang Runestone. Nagtanong si David kay Jinwoo kung ano ang Runestone na nakalagay sa katawan ng mga demonic beasts. Paliwanag ni Jinwoo na regalo ang mga ito mula sa rulers para matulungan ang mga tao na matalo ang mga demonic beasts. Sa oras na mamatay ang isang demonic beast ay naiiwan sa Runestone ang mga kakayahan at kapangyarihan nito. Nagtanong muli si David kung matatalo ba ni Jinwoo ang mga halimaw gamit ang Runestone. Wika ni Jinwoo na susubukan niya. Nang makuha ang Runestone ay muling humingi ng pabor si Jinwoo kay David. Sa isang iglap ay makikita si Jinwoo na nakaupo kaharap ni Norma Selner. Wika ni Madam Selner na hindi niya inaasahan na may maghahanap sa kanya sa gitna ng malaking labanan. Pero saglit na napansin ni Madam Selner ang pagbabago kay Jinwoo. Agad naman pinaliwanag ni Jinwoo na siya pa rin ang Jinwoo na nakilala nito, ang pinag-iba lamang ay nagkaisa na sila ng kadiliman. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jinwoo at hiniling kay Madam Selner na ipakita sa kanya ang kanyang kapalaran. Hindi naman nagdalawang isip si Madam Selner. Hiningi nito ang kamay ni Jinwoo at pinakita ang mga nakatakdang mangyari sa hinaharap. Biglang tumulo ang luha ni Madam Selner at tinanong si Jinwoo kung sigurado na sa gagawing desisyon. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung susunod na video. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Umiti lamang si Jinwoo. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Madam Selner at tinanong kung paano kakayanin ni Jinwoo na kaharapin ang lahat ng mag-isa. Kung plano ba ni Jinwoo na isakripisyo ang sarili para mailigtas ang lahat. Pero imbes na maging emosyonal ay nagpasalamat si Jinwoo na magagawa niyang matalo ang mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Madam Selner sa gulat at tinanong si Jinwoo na bakit nagpapasalamat gayong malilimutan ng mga tao ang gagawin niyang pakikipaglaban.
Sa tuktok ng isang mataas na building nagtungo si Jinwoo. Tinawagan niya si Cha-hain. Nagulat si Cha-hain at sinigurado pa kung si Jinwoo talaga ang tumatawag. Humingi ng paumanhin si Jinwoo na masyado siyang naging abala, kaya hindi na siya nakakatawag. Napangiti naman si Cha-hain dahil masaya siya na naisipan ni Jinwoo na tumawag. Wika ni Jinwoo na balang araw ay magkikita rin sila. Ramdam ni Cha-hain ang tinatagong lungkot sa boses ni Jinwoo kaya't nakaiusap siya kay Jinwoo na mangakong magkikita pa ulit sila. Nangako naman si Jinwoo na gagawin niya ang lahat para magkita ulit sila. Nang ibaba ang tawag ay laking gulat ni Cha-hain nang sabihin ni Choi Jang-in na oras na para sila ay magpunta sa Canada. Habang naghahanda sina Cha-hain ay nagsimula na ring maghanda ang mga hunters mula sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, ang Asian Hunter Alliance, Europe Hunter Alliance, African Temporary Guild Union, at Chinese Emergency Response Alliance. Nang maramdaman ang malakas na enerhiya, nakilala agad ng Dragon King na si Jinwoo ito. Mapanuksong ipinagmalaki ng Dragon King ang milyon-milyon niyang pinatay at tinanong kung hanggang kailan magtatago si Jinwoo. Nagmingas ang mga mata ni Jinwoo sa galit at sinabing malapit na silang magkita. Tahimik itong nag-isip kung bakit masyadong tahimik si Jinwoo. Hindi ito mapalagay sa kung ano ang pinaplano ni Jinwoo. Pero napagtanto ng Dragon King na maaaring pinili na lamang ni Jinwoo na tumakbo at magtago, biglang natigilan ang Dragon King sa pag-iisip nang biglang may tumamang missile sa mukha nito. Mula sa himpapawid ay makikita ang ilang fighter jets na sunod-sunod na nagpakawala ng mga missiles sa direksyon ng Dragon King. Malakas na pagsabog ang naging dulot ng pagtama ng mga missiles sa Dragon King. Wika ng isa sa mga piloto ng fighter jets na hindi sila sigurado kung patay na ang Dragon King dahil sa makapal na usok na dulot ng pagsabog pero agad na natigilan sa pagsasalita ang piloto nang may malakas na apoy ang biglang bumuga pataas. At sa isang iglap ay tumambad sa harapan nila ang isang dambuhala at nakakapangilabot na dragon. May nanlilisik itong mga mata at nag-umapaw na kapangyarihan. Tinignan ng dragon kung sino ang mga umatake sa kanya at labis ang dismaya nang makita na mga hamak na tao lamang ang mga ito. Tuluyang nagpakawala ang Dragon King ng isang malakas na enerhiya mula sa bibig at sa isang iglap ay nilamon ng nakabubulag na liwanag ang mga fighter jets. Samantala, sa kastilyo na ginawa ng mga Shadow Army, makikita si Jinwoo na nakaupo sa gitna at malalim ang iniisip. Saglit siyang napatingin sa kanyang likuran sa parteng itaas at nakita ang isang karatula na may nakasulat na Aming Panginoon. Bahagyang napatawa si Jinwoo sa mga kalokohan ni Beru pero nagpapasalamat siya sa pagmamahal ng mga Shadow sa kanya. Agad namang lumabas si Beru nang marinig ang kanyang pangalan at mabilis na naging emosyonal nang makita ang estado ni Jinwoo. Sa kanang bahagi ng kinaupo ang trono, biglang lumabas si Belyon at sinabing delikado ang binabalak ni Jinwoo na pagharap sa Dragon King. Sa kaliwang bahagi, ay lumabas naman si Igris at sinabing sumasang-ayon sa sinabi ni Belyon. Wika ni Jinwoo na nauunawaan niya na nag-aalala ang mga ito sa kanyang kaligtasan, pero hindi niya pwedeng gawin dahilan iyon para hindi gawin ang tama. Napayuko si Jinwoo at sinabing isa ito sa mga katangiang hinangaan sa kanya ni Ashborn. Tumingin si Jinwoo kay Belyon at tinanong kung ano kaya ang magiging desisyon ni Ashborn kung ito ang nasa sitwasyong niya ngayon. Tumingin pabalik si Belyon kay Jinwoo at nanlaki ang mga mata nang mapansin na may pagkakapareho ito sa dating pinuno. Napangiti si Belyon at unti-unting naunawaan kung bakit si Jinwoo ang pinili ni Ashborn na kapalit. Sabay-sabay na tumayo sina Belyon, Igris, at Beru sa harapan ni Jinwoo at ipinahayag na sasamahan nila si Jinwoo hanggang sa huli. Tuluyang tumayo si Jinwoo at naglakad sa unahan ni Belyon, Igris, at Beru. Habang naglalakad ay biglang nagsuhestyon si Belyon na tawagan ni Jinwoo ang kanyang pamilya. Mabilis na tumanggi si Jinwoo at humigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Wika ni Jinwoo na sa oras na marinig niya ang boses ng kanyang pamilya ay baka hindi na siya tumuloy sa laban. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Jinwoo sa cellphone hanggang sa mabasag ito sa kanyang kamay. Samantala, sa Canada, makikita ang Dragon King na hinahabol ang isang natitirang fighter jet. Nagpakawala ng atake ang Dragon King at napasabog ang jet. Pero nakaligtas naman ang piloto sa pamamagitan ng parachute. Ligtas na nakababa ang piloto at agad na nagtago sa gilid ng isang sirang gusali. Hindi lubusang makapaniwala ang piloto sa kalunos-lunos na sinapit ng buong lugar mula sa pinsalang dala ng Dragon King at ng hukbo nito. Pero saglit na natigilan ang piloto nang maramdaman ang kakaibang presensya na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis itong lumingon at bumulaga sa kanya ang isa sa mga halimaw. Mabilis na sumugod ang halimaw pero nagawa naman makaiwas ng piloto at pinagbabaril ang halimaw. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala ang baril.
Dismayadong tinanggap ng piloto ang kanyang kapalaran at marahang pumikit para intayin na kainin siya ng halimaw. Pero lumipas ang ilang sandali ay walang halimaw na kumain sa piloto. Marahang nagmulat ng mga mata ang piloto at gulat na makita ang halimaw sa kanyang harapan na walang buhay. Hinanap ng piloto kung sino ang nagligtas sa kanya at laking gulat nang makita si Jinwoo na nakatayo sa gitna ng nahating katawan ng halimaw. Agad na inutos ni Jinwoo sa piloto na lumayo na at iligtas ang sarili. Pero bigong maunawaan ng piloto ang utos ni Jinwoo nang makita ang daan-daang mga halimaw na pasugod kay Jinwoo. Nanginig sa takot ang piloto pero nanatiling kalmado si Jinwoo at hindi nagpatinag sa dami ng mga halimaw. Itinaas niya ang isa sa mga hawak na dagger at ginamit ang atake na ruler's hand. Isang malakas na enerhiya ang kumawala sa dagger ni Jinwoo at tila kidlat na gumuhit ng mabilis sa hilera ng mga halimaw. Sa isang iglap, nahati ang mga halimaw at tuluyang namatay. Hawak ang dalawang dagger sa magkabilang kamay, naglakad si Jinwoo papunta sa Dragon King. Idineklara niya ang pagsisimula ng labanan at habang naglalakad ay binigkas niya ang salitang Arise. Nagsibuhay ang mga halimaw sa kanyang likuran at sumunod sa kanya bilang mga bagong Shadow Soldiers. Agad na naramdaman ng Dragon King ang presensya ni Jinwoo. Wika nito na ang Shadow Monarch ay nagsisimula ng sumalakay sa Eastern Front. Sa likuran ng Dragon King ay makikita si Yogumon, ang Monarch of Transfiguration, at si Tarnak, ang Monarch of Iron Body. Hindi nito maramdaman ang Shadow Army sa presensya ni Jinwoo. Dahil dito ay napaisip si Tarnak na maaaring ikinalat ni Jinwoo ang hukbo nito para sa malawakang pagsalakay. Nanatiling tahimik ang Dragon King at napaisip na kung tama ang kutob ni Tarnak na hindi kasama ni Jinwoo ang Shadow Army, maaaring ang plano ni Jinwoo ay i-absorb ang mga natatalong halimaw at gawing mga bagong Shadows. Samantala, sa Korean Hunters Association Office, makikita na taimtim na nagdarasal si Woo Jin-chul habang nakasabaybay sa balita tungkol sa mga nangyayari sa Canada. Sa balita, inireport na ang pagpapadala ng mga US military sa labanan nang mawalan ng kontak sa mga hunters para magkaroon ng oras ang mga sibilyan na makatakas. Ang US ay isa sa mga bansa na may makakapangyarihang military sa buong mundo at kung matatalo ito, indikasyon lamang ito na wala ng ibang bansa ang makakatapat pa sa lakas ng mga demonic beast. Samantala, makikita ang daan-daang mga bagong Shadow Soldiers na nakahilera sa likuran ni Jinwoo. Sa rami ng mga ito ay halos dumilim na ang buong battlefield. Sa unahan ay abala si Jinwoo na makipaglaban sa mga kalabang halimaw. Parang kidlat sa bilis na pinampatay ni Jinwoo ang mga halimaw na dinaraanan. Ang bawat galaw at atake ay kalmado at kalkulado. Hanggang sa matigilan si Jinwoo at napatingin sa himpapawid ng maramdaman ang papalapit na malakas na enerhiya. Sa ilang saglit lamang ay napuno ng mga dragon ang buong kalangitan. Ramdam ang lakas ng mga ito kahit sa malayo. Dito ay napaisip si Jinwoo na maaaring nagsisimula ng kumilos ang Dragon King. Pero hindi maramdaman ni Jinwoo ang presensya ng Dragon King. Napanatag si Jinwoo na hindi pa handa ang Dragon King na umatake, kaya magkakaroon pa siya ng mas mahabang oras para mas palakasin at mas palakihin ang kanyang bagong Shadow Army. Muling binigkas ni Jinwoo ang salitang Arise, at sabay-sabay na nagsibangon ang mga kamamatay pa lamang na mga halimaw. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga dragon at shadows. Makikita ang paglabas ng apoy sa bibig ng isang dragon at ibinuga sa isa sa mga shadows. Parang bulang naglaho ang shadow dahil sa lakas ng atake ng dragon. Ito pala ay ang isa sa mga advanced dragon ng Dragon King. Nagbanta ito na kung sino man ang magtangkang salumatin ang kanilang Dragon King ay papatayin nito, at walang ibang makakapigil, lalo na ang mga pipitsuging Shadow Soldiers na gawa lamang sa mana. Pero habang abala sa pagmamayabang ang advanced dragon, makikita si Jinwoo sa likuran nito. Tuluyang sumugod si Jinwoo at pasigaw na sinabing puro salita lamang ang dragon. Mabilis na lumingon ang dragon pero huli na ang lahat. Naglapat ang mga ngipin ng Dragon King sa nasaksihan. Sa isip nito ay palakas na ng palakas si Jinwoo. Dahil dito, inanunsyo ng Dragon King na magsisimula na silang umatake. Inutos ng Dragon King na magpaiwan ang Monarch of Transfiguration para sa gagawing ambush sa Shadow Army. Sumang-ayon ang Monarch of Transfiguration at agad na nagpalabas ng daan-daang mga maliliit na kulay pulang gates. Wika ng Dragon King na wala nang kawala si Jinwoo sa pagkakataong ito. Samantala, makikita ang US military na abala sa pagbaril sa mga halimaw. Wika ng isa sa mga sundalo na patuloy lamang napatamaan ang mga halimaw sa mga paa nito para mapabagal ang pagkilos hanggang sa dumating ang backup ng mga hunters. Sa kasamaang palad ay napatay ang sundalo ng isang halimaw na mukhang insekto. Isa pang halimaw ang nagtangkang umatake pero napigilan ito ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito. Tumilapon palayo ang halimaw at napangisi ang sumuntok rito, dahil sa pagdating ni Thomas Andre. Mayabang na sinabi ni Thomas Andre na marami man ang mga halimaw pero hindi tutumbas ang mga ito sa kanyang lakas.
Pero biglang nawala ang ngiti ni Thomas Andre dahil sa paglabas ng isang lalaki sa gitna ng mga halimaw. Nagsalita ang lalaki at sinabing namumukhaan niya si Thomas Andre bilang iyong hunter na muntik nang mamatay sa kamay ng Beast Monarch. Nagpakilala ang lalaki bilang Monarch of Steel Body at sarkastikong pinagbantaan si Thomas Andre na maaaring sapitin rin ni Thomas ang parehas na kapalaran sa kanyang mga kamay kung magpapatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nagpatinag si Thomas Andre imbes ay nagmayabang pa na hindi siya mahilig sa mga taong mas mayabang pa sa kanya. Sa likuran ni Thomas Andre ay isa-isang nagsilabasan ang Shadow Army ni Jinwoo na nakatago sa anino niya. Tumayo sa tabi ni Thomas Andre si Bellion at kinamusta ang Monarch of Steel Body. Nang gagalaiti sa galit ang Monarch of Steel Body nang mapagtanto na ang lahat ng ito ay patibong lamang. Agad na tumawag ang Monarch of Steel Body sa Dragon King upang ipagbigay alam ang nangyari sa pamamagitan ng perception range pero bigo niya itong mahanap. Inis na nilibot ng Monarch of Steel Body ang tingin sa paligid at nakita si Task sa tuktok ng isang building na hinaharangan ang kapangyarihan niya gamit ang isang blocking spell. Lalo nang nagalit ang Monarch of Spell dahil batid nito na imposibleng ganito gumalaw ang Shadow Monarch, malinaw na ang stratehiyang ito ay nanggaling sa pag-isip ng isang tao. Sumigaw ang Monarch of Steel Body at sinabing hindi nararapat si Jinwoo na maging Monarch. Hindi nagustuhan ni Beru ang sinabi nito at nagbanta na bawiin ang sinabi dahil malaking kasalanan ang insultuhin ang kanilang hari. Nagtransform ang Monarch of Steel Body at sinabing walang karapatan si Beru na kalabanin siya dahil isa lamang itong hamak na Shadow Soldier. Samantala, tuluyan nang nagkaharap si Jinwoo at ang Dragon King. Nakatayo sa itaas ng sirang gusali ang Dragon King habang nasa ibaba naman si Jinwoo, nagpapalitan ng matatalim na tingin. At dito na nagtatapos ang episode 10. Panoorin nyo na din ang episode 11, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.